Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli, ako po ang inyong kasama, ang inyong kaibigan, na maghahatid sa inyo ng isang kwentong gigising sa ating mga natutulog na damdamin. Sabi nila, sa mundong ito na puno ng pagsubok at kawalan ng kasiguraduhan, ang isang munting butil ng kabutihan ay may kakayahang magbunga ng hindi inaasahang biyaya. Paano kung ang isang pirasong tinapay na ibinahagi mo ngayon ay maging susi sa isang bukas na hindi mo kailanman pinangarap? Malamig ang bawat hampas ng ulan sa payat na katawan ni Luningning. Tila ba nakikipag-unahan ang malalaking patak nito sa mga luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya iyon inalintana. Mahigpit niyang niyakap ang maliit na katawan ni Tala na nakasukob sa ilalim ng kanilang sira-sirang payong habang ang isa niyang kamay ay buong ingat na tinatakpan ang bilao ng kakaning unti-unti nang nababasa. Uwi na tayo, nanay. Nilalamig po ako. Mahinang bulong ni Tala kasabay ng isang mariing pag-ubo. Napapikit sining. Isang kurot ng sakit ang naramdaman niya sa kanyang puso. Sandali na lang, anak. Konti na lang ito. Kailangan nating maubos para makabili tayo ng gamot mo. Ngunit sa paligid niya, ang mga taong naglalakad ay tila walang pakialam. Nagmamadali ang lahat na makahanap ng masisilungan at walang sino mang tumigil para bilhin ang paninda ng isang hamak na mag-inang basang-basa sa ulan. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, nahagip ng kanyang mga mata ang isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng bangketa. Nakayuko ito, nanginginig sa ginaw, at walang anumang pananggalang sa malakas na buhos ng ulan. Mas mukha pa itong kaawa-awa kaysa sa kanya. Ang mga damit nito ay gutay-gutay at ang muka'y tila may malalim na karamdaman. Hindi nagdalawang isip sining. Maingat niyang ibinaba ang bilao sa isang medyo tuyong bahagi at nilapitan ng matanda. Pinapayungan ito. Nag-angat ng tingin ang matanda. Sa mga mata nito ay nakita ni Ning ang pagod at gutom. Inay, sumilong po muna kayo rito sa payong ko. Magalang na sabi ni Ning. Kumuha siya ng 2 piraso ng puto mula sa kanyang paninda. Ang dapat sana'y magiging hapunan na nila ni Tala at iniabot ito sa matanda. Heto po, kumain muna kayo. Mukhang kanina pa po kayo hindi kumakain. Gulat na napatingin ang matanda sa kanya. Pagkatapos sa isa kakaning nasa kamay niya, dahan-dahan niya itong tinanggap. Sa salamat, Ineng. Pagpalain ka ng Diyos. Wala po iyon, inay. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Ning. Isang ngahang ngiti na pilit tinatago ang sarili niyang kumakalam na sikmura. Nang tumila ang ulan, nagpaalam na si Ning at umuwi sila ni Tala sa kanilang maliit na barong-barong sa barangay Mapalad. Halos wala siyang naibenta. Ang kaunting baryang nasa bulsa niya ay muli niyang binilang, ngunit alam niyang hindi ito sasapat para sa gamot at pagkain. Habang hinihimas ang noo ni Tala na nag-aapoy sa lagnat, naramdaman ni Ning ang paggapang ng kawalan ng pag-asa. Paano na sila? Saan siya kukuha ng pera? Ang mga tanong ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip habang pinagmamasdan niya ang mahimbing ngunit hirap na pagtulog ng bata. Ilang sandali pa, ang katahimikan ng kanilang eskinita ay biglang binasag ng malakas na ugong ng mga makina ng sasakyan. Nagulat si Ning. Kasunod nito ay ang mga liwanag na tumatama sa kanilang mga dingding na yari sa yero. Nagising ang mga tsismosa nilang kapitbahay. Ano yon? Parang mayayaman ang dumating. 3 itim na kotse ang kikinang. Dahil sa kuryosidad, sumilip si Ning sa maliit na siwang ng kanilang pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata. 3 mamahaling sasakyan ang nakaparada sa harap mismo ng kanilang dampa. Isang tanawing hindi kailanman nababagay sa lugar na yon. Bumaba mula sa mga ito ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit, mukhang mga bodyguard. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ning.
May nagawa ba siyang masama? May atraso ba siya? Ang pinto ng gitnang sasakyan ay bumukas at mula roon, lumabas ang isang pamilyar na tao. Ngunit hindi na ito ang kaawa-awang pulubi na nakita niya kanina. Ang babae ay nakasuot na ngayon ng isang eleganteng bestida. Ang buhok nito ay maayos na nakapusod at sa leeg at mga daliri nito ay kumikinang ang mga alahas. Sa likod niya ay isang babaeng nakauniporme na may hawak na payong. Ito ang matandang tinulungan niya. Naglakad ito, papalapit sa kanyang pinto, at ang mga bodyguard ay gumawa ng daan para rito. Tumigil ito sa mismong harapan ni Ning, na ngayon ay nakatayo roong tulala at hindi makapagsalita. Ang mga mata ng matanda ay hindi na nangungusap ng pagod, kundi ng awtoridad at pasasalamat. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiti na nagpabago sa buong anyo nito. Ako si Diwa Montenegro, mahinahong pagpapakilala nito. Kanina, sinubok ko kung mayroon pa bang natitirang kabutihan sa mundong ito. At ikaw, sa kabila ng iyong sariling kahirapan, ang nagpatunay sa akin na meron pa. Napatanga si Ning, hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sumulyap si Diwa sa loob ng barong-barong at nakita si Tala na nakahiga sa banig. Lumambot ang kanyang ekspresyon. Hindi ko malilimutan ang ginawa mo. Pagpapatuloy nito, ang boses ay puno ng sinseridad. Tumingin itong muli kay Ning, diretso sa kanyang mga mata. Halika, sumama ka sa akin. Ikaw at ang apo mo, simula ngayon, sa mansyon ko na kayo titira. Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan, papasok sa dambuhalang gate ng Hacienda del Sol ay tila isang metro na naglalayo kay Luningning mula sa mundong kanyang kinalakihan. Sa labas ng bintana, ang madilim at masikip na eskinita ng Barangay Mapalad ay napalitan ng isang malawak at perpektong hardin na para bang paraiso. Ang mga ilaw mula sa mga poste sa gilid ng daan ay nagbibigay liwanag sa mga halamang alagang-alaga at mga fountain na may dumadaloy na tubig. Wow, nanay! Ang ganda-ganda naman dito! Manghang bulong ni Tala na nakadungaw sa bintana at halos hindi na kumukurap. Ngumiti lang si Ning, ngunit sa likod ng nangiting iyon ay isang pusong walang tigil sa pagkabog. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan na napadpad sa ibang planeta. Ang lahat ay bago, malaki at nakasisilaw. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang mansyon na mas malaki pa sa kapilya sa kanilang lugar, isang unipormadong katulong ang magalang na nagbukas ng pinto para sa kanila. Inalalayan ni Ning si Tala pababa at halos mapanganga sila sa harapan ng higanting pinto na yari sa matigas na kahoy. Tuloy kayo, Luningning Tala, sabi ni Senyora Diwa na nauna nang bumaba. Ang kanyang anyo ngayon ay tunay na nagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Pagpasok nila sa loob, isang pakiramdam ng pagkamangha at hiya ang sabay na bumalot kay Ning. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kinis at kumikinang. Kaya niyang makita ang sarili niyang refleksyon. Napakataas ng kisame at may nakasabit na isang dambuhalang chandelier na gawa sa libo-libong kristal. Ang bawat muebles ay mukhang antigo at mamahalin. Hindi ito isang bahay, isa itong palasyo. Napayakap siya ng mahigpit kay Tala na tila ba natatakot na baka anumang oras ay may mabasag sila. Mananglita, tawag ni Senyora Diwa sa isang may edad ng kasambahay. Ihatid mo sila sa guest room sa West Wing. Ihanda mo na rin ang hapunan nila at bigyan mo ng malinis na damit ang bata. Masusunod po, senyora. Magalang na sagot nito. Habang naglalakad sila sa malawak na pasilyo, hindi maiwasan ni Ning na pagkumparahin ang lugar na yon sa barong-barong nila. Kung ang buong bahay nila ay ilalagay dito, marahil ay kasya lang ito sa banyo ng mansyon. Nang papasok na sana sila sa isang koridor, isang malakas na kalabog. Ang narinig nila mula sa pangunahing pinto. Bumukas ito ng pabagsak
at iniluwa nito ang isang matangkad na lalaki. Magulo ang buhok nito, bahagyang lukot ang mamahaling polo, at malinaw ang amoy ng alak na nagmumula sa kanya. "Lola, gising ka pa pala," sabi ng lalaki. Ang boses ay may bahid ng pagkasurpresa at pagkayamot. Nag-iba ang anyo ni Senyora Diwa. "Raja, saan ka na naman nanggaling? Anong oras na?" "Just around, Lola. With friends," tamad na sagot ng lalaki na naglakad papalapit sa kanila. Doon lang nito napansin ang presensya ni Naning at Tala. Huminto ito at tiningnan sila mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay puno ng mapanlibak na tingin. "At sino naman ang mga basurang ito na pinulot mo?" Natigilan si Ning. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Niyakap niya si Tala ng mas mahigpit na tila ba poprotektahan ito mula sa masasamang salita ng estranghero. "Raja, igalang mo ang mga bisita ko?" Mariing sabi ni Senyora Diwa. Ang boses ay nagbababala. Ngumisi lang si Raja. Lumapit pa ito kay Ning. "Bisita? Lola, mukha silang mga pulubi mula sa kung saang estero. Don't tell me sila ang bago mong charity case? Isang mukhang desperadang babae na may daladalang maruming bata?" Tumingin ito kay Ning. "Magkano, miss? Magkano ang kailangan mo para iwan mo na ang lola ko? A gold digger, ha?" "Hindi po." Nanginginig na sabi ni Ning. "Mali po ang iniisip nyo." "Ah, mali?" Tawa nito. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. Tumingin ito kay Tala na ngayon ay nakakapit na sa palda ng kanyang ina at takot na takot. Hinawakan ni Tala ng mahigpit ang luma at kupas niyang manika. At yan pa, turo ni Raja sa manika. Basura, katulad ng may-ari. Sa isang mabilis na kilos, itinabig ng kanyang kamay ang braso ni Tala, dahilan para mabitawan ng bata ang manika. Gumulong ito sa makintab na sahig. Tala. Yun na ang huling patak. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot at hiya sa sistema ni Ning. Napalitan ito ng nag-aalab na galit ng isang ina na nakitang sinakta ng kanyang anak. Hindi na siya nakapag-isip. Ang katawan niya ay kusana na lang gumalaw. Plak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa makinis na pisngi ni Raja Montenegro. Ang buong paligid ay biglang nabalot ng nakabibinging katahimikan. Napatanga si Raja. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala. Walang sinuman ang naglakas loob na gawin iyon sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Ning na idinapo sa mukha nito. Ngayon lang niya napagtanto ang kanyang ginawa. Ang takot ay muling bumalik. Mas matindi pa kaysa kanina. Sa gitna ng tensyonadong katahimikan na yon, isang malamig at may awtoridad na boses ang bumasag dito. Nagmumula ito sa itaas ng engrandeng hagdanan. "Raja, anong kaguluhan ito?" Nakatayo roon si Senyora Diwa, nakatingin sa kanila. Ang kaninang malambot niyang ekspresyon ay napalitan ng isang malamig na maskara. Nakita niya ang lahat. Nanlamig ang buong katawan ni Ning. Ito na siguro ang katapusan nila. Palalayasin na sila. Ang tanging maririnig sa loob ng malawak na study ni Senyora Diwa ay ang mahinang pag-ulan sa labas at ang malakas na tibok ng puso sa dibdib ni Raja. Nakatayo siya roon sa harap ng malaking lamesa na gawa sa kahoy na nara, habang ang kanyang lola ay nakaupo sa silyang balat. Ang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw nito. Ang pisngi niya ay ramdam pa rin ang init at hapdi ng sampal. Isang sampal na gumising hindi lang sa kanyang diwa, kundi pati na rin sa isang galit na matagal na niyang hindi naramdaman. "Umupo ka, Raja," utos ni Senyora Diwa. Ang boses nito ay kalmado, ngunit sa ilalim ng kalamang iyon ay may bigat na kayang magpatumba ng kahit sinong matigas ang ulo. Hindi kumibo si Raja. Nanatili siyang nakatayo. "Anong kailangan nating pag-usapan, Lola? Kitang-kita niyo naman ang nangyari."
Ang babaeng yon. Ang babaeng yon ay may pangalan. Putol ng matanda sa kanya. Siya si Luningning at ang batang kasama niya ay si Tala. Sila ang mga bisita ko. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Raja. Bisita? Lola, para nyo ng awa. Pinulot nyo sila sa kalye. At ngayon, dinadala nyo sila sa pamamahay na ito? Sa pamamahay ng mga Montenegro? At ako pa ang inaasahan nyong rumespeto sa kanila? Oo. Simpleng sagot ni Senyora Diwa. Tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Inaasahan kong rumespeto ka dahil iyon ang tama. At dahil ako ang nagsabi. Natiim ni Raja ang kanyang mga bagang. Ang kapangyarihan sa boses ng kanyang lola ay hindi maikakaila. Simula nang mawala ang kanyang mga magulang, si Senyora Diwa na ang naging reyna ng pamilya, ang reyna ng kanyang mundo. Ang kanyang salita ay batas. Pinalaki kita na may respeto sa kapwa, mayaman man o mahirap, pagpapatuloy ng matanda. Ang inasal mo kanina ay isang kahihihiyan sa pangalan na daladala mo. Siya ang nanampal sa akin, giit ni Raja. At bakit? Dahil tinawag mong basura ang anak niya at itinulak mo ito. Ganti ni Senyora Diwa. Hindi nagbabago ang tono. Para sa isang ina, ang sampal na yun ay kulang pa sa ginawa mo. Ngayon, makinig ka sa akin, Raja. Mananatili dito sina Luningning at Tala hanggat gusto ko. At bukas na bukas, sa ayaw at sa gusto mo, hihingi ka ng tawad sa kanya. Ano? Bulalas ni Raja. Ako? Hihingi ng tawad sa babaeng yon? Hinding-hindi mangyayari yon. Mangyayari, mariing sabi ni Senyora Diwa. At sa pagkakataong yon, tumayo siya. Ang kanyang maliit na pangangatawan ay tila naging dambuhala sa paningin ni Raja. Hihingi ka ng tawad o simula bukas, lahat ng credit cards mo, lahat ng sasakyan mo, at lahat ng luho mo sa buhay ay babawiin ko. Mamili ka. Natahimik si Raja. Tinalikuran niya ang kanyang lola. Ang mga kamao ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Talunan siya. Sa huli, palagi siyang talunan pagdating sa babaeng ito. Kinabukasan, mabigat ang mga paa ni Raja na hinanap si Luningning. Nakita niya ito sa hardin. Tinuturuan si Tala na gumuhit sa isang maliit na mesa. Para siyang tinutusok ng libu-libong karayom. Ang prinsipeng Montenegro, yuyuko sa isang pulubi. Lumapit siya. Naramdaman ni Ning ang kanyang presensya at agad na napatayo. Ang takot ay bakas sa kanyang mukha. Itinago niya si Tala sa kanyang likuran. Ang reaksyong yon ay lalong nagpainit ng ulo ni Raja. Pinapunta ako ni Lola. Bungad niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi siya makatingin ng diretso. I'm sorry. Ang salita ay tila buhangin sa kanyang dila, magaspang at mahirap lunukin. Sorry sa mga sinabi ko kagabi. Tumingin siya kay Ning at sa kanyang mga mata, hindi pagsisisi ang nakita nito, kundi hamon. Isang babala. Hindi nakasagot si Ning, tumangulang ito. Alam niyang hindi iyon bukal sa loob ng lalaki. Umalis si Raja na dala ang inis at kahihiyan. Ngunit kasabay nito, may isang bagay na umusbong sa kanyang isipan. Isang kuryosidad. Sino ba talaga ang babaeng ito? Ang babaeng nag-iisang naglakas loob na kalabanin siya. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang imahe ng sampal at ang takot sa mga mata ng babae ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Bumangon siya para kumuha ng tubig. Habang naglalakad pabalik, napadaan siya sa silid kung saan tumutuloy ang mag-ina. Bahagyang nakaawang ang pinto. Mula sa siwang, narinig niya ang mahinang boses ni Ning. Tila may kausap ito sa telepono. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, huminto siya at nakinig. Opo, ayos lang kami dito, sabi ni Ning sa kabilang linya. May pag-aalala sa kanyang boses. Huwag kang mag-alala. Ginagawa ko ang lahat.
para sa kanya. Ligtas siya dito. Sandaling katahimikan. Hindi pa nila alam at hindi nila kailangang malaman. Mas mabuti ng ganito. Basta't ligtas si Tala. Pangako, babantayan ko siya. Mahal na mahal ko siya, alam mo yan. Napakunot ang noo ni Raja. Sino ang kausap nito? Anong ibig sabihin na hindi pa nila alam? Anong sikreto ang itinatago ng babaeng ito? Ang pagkayamot na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng intriga. May kung anong misteryo ang bumabalot kay Luningning, isang misteryong mas malalim pa sa pagiging hamak na taga-squatters area. At si Raja, na walang anumang pinagkakaabalahan sa buhay, ay biglang nakahanap ng isang palaisipan na gusto niyang buuin. Hindi niya alam kung bakit, pero sa isang iglap, gusto niyang malaman ang lahat. Lumipas ang ilang araw sa Hacienda del Sol na may daladalang kakaibang katahimikan. Para kay Luningning, ang bawat umaga ay isang pagtapak sa manipis na yelo. Maingat ang bawat kilos niya, maingat ang bawat salita. Nagpapasalamat siya sa lahat ng kabutihan ni Senyora Diwa, ang masasarap na pagkain, ang malambot na higaan, at higit sa lahat, ang mga gamot at bitamina na tuluyang nagpalakas kay Tala. Ngunit ang presensya ni Raja ay nanatiling isang madilim na ulap sa paraisong yon. Hindi na siya nito hayagang iniinsulto, ngunit ramdam ni Ning ang lamig sa bawat tingin nito. Ang pag-iwas sa tuwing sila'y magkakasalubong sa pasilyo. Ang sorry na sinabi nito ay malinaw na isang utos lang at hindi kailanman nanggaling sa puso. Isang hapon, habang si Senyora Diwa ay may inaasikasong negosyo, masayang naglalaro si Tala sa malawak na hardin. Tuwang-tuwa ito sa mga paru-parong may iba't ibang kulay na nagliliparan sa mga bulaklak. Nakaupo naman si Ning sa isang bangkong bato sa di kalayuan, pinapanood ang kanyang munting bituin na may ngiti sa labi. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, nakikita niyang muli ang sigla sa mga mata ng bata. Nanay, tingnan mo po. Ang laki. Kulay asul. Sigaw ni Tala. Sabay turo sa isang napakagandang paru-paro na lumapag sa isang rosas. Oo nga anak, ang ganda. Sagot ni Ning. Dahil sa sobrang pagkasabik, sinubukang sundan ni Tala ang paru-paro habang ito'y muling lumilipad. Hulihin ko lang po siya, nanay. Paalam nito. Huwag kang lalayo, ha? Pahabol na sigaw ni Ning. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Saglit, dinadama ang sariwang hangin. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang isipan ang lahat. Ang hirap, ang pagod, ang takot. At ngayon, heto sila. Ligtas at komportable, ngunit hindi pa rin mapanatag. Hanggang kailan sila mananatili rito? Paano kung magbago ang isip ni Senyora Diwa? O paano kung may gawin na namang masama si Raja? Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Wala na si Tatala. Tala? Tawag niya, habang mabilis na tumatayo. Anak? Inikot niya ang tingin sa buong hardin. Wala ang kanyang maliit na anak. Tala, nasaan ka? Ang kanyang boses ay nagsimula ng manginig. Tumakbo siya papunta sa direksyon kung saan niya huling nakita ang bata. Pinasok niya ang mga hilera ng rosas. Hindi inalintana ang mga tinik na sumusugat sa kanyang braso. Tala, magpakita ka na. Nak, huwag mo namang takutin si nanay. Ang dating paraisong hardin ay biglang naging isang nakakatakot na labirint. Ang bawat halaman ay tila nagiging pader na nagtatago sa kanyang anak. Tumakbo siya pabalik sa mansyon, nanginginig ang buong katawan. Manang Lita, nakita niyo po ba si Tala? Tanong niya sa unang katulong na nasa lubong. Halos maiyak na. Naku, hindi, Hija. Hindi ba't nasa hardin lang kayo? Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat pag-iling ng mga katulong ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang pag-iisip ay nilamon na
ng pinakamatinding takot na maaaring maramdaman ng isang ina. Napaupo siya sa hagdanan at doon, bumuhos na ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sa veranda, nakaupo si Raja, nagbabasa ng isang business magazine, pilit na hindi pinapansin ang komosyon sa loob. Ano bang ingay yan? Parang katapusan na ng mundo. Ngunit nang makita niya si Ning na tumatakbo pabalik sa hardin, humahagulgol na. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Anong nangyayari? Tanong niya sa isang dumaang katulong. Sir, nawawala po si Tala. Sagot nito. Bumuntong hininga si Raja, ibinaba ang magazine. Bakit sa akin niyo sinasabi? Hanapin niyo. Ngunit nang paalis na ang katulong, hindi niya napigilang itanong, saan daw huling nakita? Pagkatapos marinig ang sagot, walang imik na tumayo si Raja. Hindi niya pinansin si Ning na nagpapanik sa hardin. Sa halip, kinuha niya ang susi ng kanyang SUV at mabilis na pinaandar ito. Lumabas ng gate at inikot ang malawak na lupain ng hasyenda. Halos 1 oras ang lumipas. Si Ning ay halos mawalan na ng pag-asa. Nakaupo na lang siya sa isang bangko. Yakap-yakap ang sarili, walang tigil sa pagdarasal. Hanggang sa narinig niya ang ugong ng paparating na sasakyan, bumalik na si Raja. At nang bumukas ang pinto ng sasakyan, halos huminto ang paghinga ni Ning. Dahan-dahang bumaba si Raja. At sa likuran niya nakasakay ay si Tala. Ligtas, walang galos, at may hawak na isang magandang dilaw na bulaklak. Tala, sigaw ni Ning, sabay takbo at yakap sa bata. Hinalikan niya ito ng paulit-ulit. Saan ka ba nanggaling anak ko? Sobrang nag-alala si nanay. Nakatayo lang si Raja. Sa gilid, pinapanood sila. Nang kumalma si Ning, tumingin siya kay Raja. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Saan mo siya? Nakita ko siya malapit sa may batis sa likod, sabi ni Raja. Ang boses ay magaspang, na tila ba napipilitan. Sinundan niya yung paru-paro hanggang doon. Nagkatitigan sila. Sa unang pagkakataon, ang mga mata ni Raja ay walang bakas ng pang-iinsulto. Mayroon itong pag-aalala, pagkalito. Hindi sigurado si Ning. Ang alam lang niya, ang lalaking nasa harap niya ay hindi ang halimaw na nakilala niya noong unang gabi. Salamat! Halos pabulong na sabi ni Ning. Maraming salamat. Nag-iwas ng tingin si Raja. Tila hindi komportable sa emosyong nakikita niya. Tumango lang ito at mabilis na tinalikuran sila, pumasok sa loob ng mansyon. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Tala, may kumatok sa pinto ng kanilang silid. Dahan-dahan itong binuksan ni Ning. Nakatayo roon si Raja. Hindi ito nakatingin sa kanya. Sa isang kamay, may hawak itong isang baso ng maligamgam na gatas. Sa kabila, isang bagong-bagong teddy bear. Wala siyang sinabi. Iniabot lang niya ang mga ito kay Ning. Bago pa man makapagsalita si Ning, mabilis na itong tumalikod at naglakad palayo. Iniwan siyang nakatayo roon. Hawak ang mga bagay na yon, at ang puso niya'y biglang tumibok ng sobrang bilis na hindi niya maintindihan. Ang namumuong kapayapaan sa puso ni Luningning ay biglang naglaho na parang isang bula. Ang mga sumunod na araw matapos ang insidente sa hardin ay nagdulot ng banayad na pagbabago. Hindi na malamig ang mga tingin ni Raja. May mga pagkakataong nagtatama ang kanilang mga mata sa hapagkainan at isang mabilis na ngiti ang kanyang isinusukli. Ang teddy bear na bigay niya ay gabi-gabing kayakap ni Tala. Ang mga munting bagay na yon ay nagtanim ng isang maliit na butil ng pag-asa sa puso ni Ning. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang binura ng pagdating ng isang bagyo. Isang bagyong may anyo ng isang napakagandang babae. Nasa sala si Ning. Tinutulungan si Tala sa pagkulay ng libro. Nang marinig nila ang tunog ng isang mamahaling sports car na huminto sa harap ng mansyon, ilang sandali lang, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng
Tila modelong bumaba mula sa isang magazine. Nakasuot ito ng isang pulang-pulang bodycon dress na bumabagay sa perpekto niyang katawan. Ang kanyang mahabang buhok ay alon-alon na nakalugay. Ang kanyang mukha ay may perpektong makeup at ang bawat kilos niya ay may dalang kumpiyansa at karangyaan. Sumunod sa kanya ang isang driver na may bitbit na mga paper bag mula sa mga kilalang designer brands. Lola Diwa, I'm home. Masiglang bati nito, sabay halik sa pisngi ng kadarating lang na senyora. Maribela Hiha, you're back early from your trip. Nakangiting sabi ni Senyora Diwa. I missed you all. And of course, I missed my Raj. Sabi nito na may kasamang kindat. Doon lang nito napansin ang presensya ni Ning at Tala sa isang sulok. Tinaasan siya nito ng kilay, isang perpektong kilay, at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Oh, sabi nito, ang nangiti ay bahagyang nawala. And who is this? Lumapit si Senyora Diwa. Maribela, this is Luningning and her daughter Tala. Mga bisita ko sila rito sa hacienda. Ah, bisita. Pag-uulit ni Maribela, ang tono ay tila hindi naniniwala. Ngumiti ito kay Ning, ngunit isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Maribela Velez, it's a pleasure. Luningning po. Magalang na sagot ni Ning, habang marahang itinutulak si Tala sa kanyang likuran. Ramdam niya ang matalas na tingin ni Maribela, isang tinging mapanuri at mapanghusga. Ang hapunan ng gabing iyon ang pinakakakabang hapunan sa buong buhay ni Ning. Umupo si Maribela sa tabi ni Raja, na tila ba yun talaga ang kanyang pwesto. At mula nang magsimula silang kumain, hindi na ito tumigil sa pagsasalita. Do you remember, Raj, that time in Paris, nung naligaw tayo at napunta tayo sa maliit na cafe na yon? That was the best creme brulee I've ever tasted. Tipid na sagot ni Raja, na nakatuon sa kanyang pagkain. Oh, and Lola, you should have seen the dress I bought. Kamukha siya nung isinuot ko sa anniversary party ni na Tito Enrique. Remember that night, Raj? We danced until dawn. Walang tigil ang kanyang pagkukwento tungkol sa kanilang mga biyahe, mga party, at mga alaalang silang dalawa lang ang nakakaalam. Ang bawat salita ay tila isang pader na itinatayo sa pagitan nila at ni Ning. Pakiramdam ni Ning ay isa siyang multo na nakaupo sa lamesa, nakikita pero hindi isinasali. Niyuko na lang niya ang kanyang ulo at pinaglaruan ang pagkain sa kanyang plato. Kumain ka, Hija. Mahinang bulong ni Senyora Diwa mula sa kanyang tabi, na tila napapansin ang kanyang pagkailang. Nang matapos ang hapunan, tumayo si Ning para tulungang magligpit ng pinggan, isang bagay na nakasanayan na niya. Kinuha niya ang plato ni Tala. Oh, darling, leave that to the maids, sabi ni Maribela, na may halong pagkasuklam sa tono. You're a guest, remember? Habang paatras si Ning, aksidenteng, sumagi ang siko ni Maribela sa baso ng grape juice na nasa harap nito. Ang kulay ube na likido ay tumilapon at bumuhos lahat sa puting bestida ni Ning, ang nag-iisang disenteng damit na ibinigay sa kanya ni Senyora Diwa. Oh my goodness, I am so sorry, tili ni Maribela. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. May kislap ng tagumpay doon. Ang clumsy ko talaga. Naku, I'm so sorry. Pero huwag kang mag-alala. Mukhang mumurahin lang naman yung damit, tama? I can buy you 10 of those. Naramdaman ni Ning ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan at galit ay nag-uunahan sa kanyang dibdib. Hindi siya makapagsalita. Maribela, that's enough. Isang malamig at matigas na boses ang pumutol sa eksena. Lahat sila ay napalingon kay Raja. Nakatayo ito, ang mga mata ay matalim na nakatitig kay Maribela. It was not an accident, mariing sabi niya. Stop it! Natigilan si Maribela. Ang pekeng pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat at inis. Hindi niya inaasahan na kakampihan ni Raja ang babaeng ito. Tumingin si Raja kay Ning at sa isang iglap, nakita ni Ning ang pag-aalala sa mga mata nito. Are you okay? Go and change. Manang,
Please assist her. Tumangulang si Ning, hindi pa rin makapagsalita at mabilis na tumalikod para umakyat sa hagdan. Ang puso niya ay naghahalo-halo ang emosyon, pasasalamat, gulat at isang di maipaliwanag na kilig. Habang naglalakad siya sa pasilyo papunta sa kanyang silid, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang braso at marahas siyang itinulak sa pader. Si Maribela. Wala na ang ngiti sa mukha nito. Wala na ang pagkukunwari. Ang mga mata nito ngayon ay nag-aapoy sa galit at pagbabanta. Lumapit ito at bumulong sa kanyang tainga. Ang bawat salita ay tila lason. Makinig ka sa akin, babaeng pulubi. Huwag kang magkakamaling isipin na espesyal ka. Alam ko ang mga katulad mo. Isang maling galaw mo lang, sisirain kita. Nakatayo si Raja sa may bintana ng kanyang silid. Hawak ang isang tasa ng kape, ngunit ang isip niya ay wala sa trabahong dapat niyang atupagin. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang hardin kung saan naglalaro sina Ning at Tala. Ang banta ni Maribela noong gabing iyon ay malinaw na nag-iwan ng bakas ng takot kay Ning. She was quieter, more withdrawn, at iyon ay hindi nakalampas sa mga mata ni Raja. Isang umaga sa almusal, masayang ibinalita ni Tala na mayroon silang family day sa kanyang eskwelahan sa susunod na Sabado. May mga laro po, Lola. May kakantahan. Tapos po, kailangan kasama si nanay at si tatay. Masiglang sabi ng bata. Ngunit sa huling salita, ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Yumuko ito at tiningnan ang kanyang plato. Pero wala po akong tatay. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Nasaksihan ni Raja ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Ning. Mula sa saya para sa anak, naging lungkot at awa. Para siyang sinaksak sa puso. Pwede naman akong sumama, Apo. Malambing na sabi ni Senyora Diwa. Ako ang magiging tatay mo sa araw na yon. Talaga po, Lola? Nagliwanag muli ang mukha ni Tala. Sa kabilang dulo ng lamesa, isang pekeng ubo ang narinig ni Raja, si Maribela. Oh, what a lovely coincidence, sabi nito, habang binabasa ang schedule sa kanyang tablet. Raja, darling, don't forget, nasa Sabado rin yung meeting natin with the Japanese investors. It's at 10 a.m. sharp. We really need to close that deal. Tumingin si Raja kay Maribela. Ang ngiti nito ay matamis, ngunit ang mga mata ay may pahiwatig ng tagumpay. Isa itong bitag. Alam niyang sinadya ito. Pinipili ni Maribela ang araw. Pinipili niya ang oras. Gusto nitong patunayan na sa mundo ni Raja, mas mahalaga ang negosyo kaysa sa kanila. I won't forget. Malamig na sagot ni Raja. Sabay tayo. Excuse me. Dumating ang araw ng Sabado. Maagang gumising si Raja at nagsuot ng kanyang mamahaling business suit. Habang nagsasapatos, nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Tala na nakaupo sa sala, bihis na bihis sa kanyang munting bestida. Katabi nito si Ning na pilit siyang pinapasigla. Ang eksenang yon ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Raja, let's go. We can't be late. Tawag ni Maribela mula sa pinto. Mukhang napakatagumpay. Coming, sagot ni Raja. Naglakad siya papalabas, ngunit bago siya tuluyang makalabas, sumulyap siya pabalik. Nakita niya ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mata ni Tala. Iyon na. Pumasok siya sa kanyang kotse. Pinaandar ito ni Maribela. Kampante na panalo na naman siya. Ngunit pagdating nila sa gate, imbes na lumiko pa kanan papunta sa opisina, biglang kinabig ni Raja ang manibela pakaliwa. Isang matalim na U-turn. Raja, what are you doing? The meeting is the other way. Gulat na sigaw ni Maribela. Cancel it, mariing sabi ni Raja habang kinukuha ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya. Jessica, cancel my meeting with the Japanese investors. No, don't reschedule because something more important came up. Ibinaba niya ang tawag at humarap kay Maribela na hindi makapaniwala.
"Get out of the car." "What?" I said, "Get out." Bumalik siya sa mansyon. Nagmamadali siyang umakyat sa kanyang silid at nagpalit. Ang business suit ay napalitan ng isang simpleng puting t-shirt at maong pants. Pagbaba niya, nadatnan niya si Ning at Tala. Napasakay na sa sasakyan kasama ang driver. "Sandali!" Sigaw niya. Lumingon ang mag-ina. Ang gulat sa kanilang mga muka ay hindi maipinta. "Ako na ang maghahatid sa inyo," sabi ni Raja na may isang maliit na ngiti. Ang family day ay masaya at magulo. Puno ng mga bata at mga magulang na nagtatawanan. Sa simula, si Ning ay nahihiya pa at si Raja naman ay naiilang. Ngunit si Tala ang naging tulay sa pagitan nila. "Sali po tayo doon, nanay. Tito Raja!" Hila ni Tala sa kanilang dalawa papunta sa three-legged race. Itinali ang kanilang mga paa at sa gitna ng tawanan at pagkakadapa, naramdaman ni Raja ang paggaan ng kanyang loob. Ang kasunod ay ang pinaka-highlight ng araw, ang larong pamilyang nagtutulungan. Isang uri ng tug of war. Magkakampi silang tatlo laban sa ibang pamilya. "Hila!" sigaw ni Tala. "Kaya natin to," tawa ni Ning. Sa likod nila, buong lakas na humihila si Raja. Ang mga braso ay nakaprotekta sa mag-ina. Sa isang malakas na hila ng kalaban, nawalan sila ng balanse. Sabay-sabay silang natumba sa damuhan. Unang bumagsak si Raja at sa ibabaw niya ay si Ning. Sa isang iglap, huminto ang mundo. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang maingay na paligid ay biglang nawala. Ang tanging naririnig ni Raja ay ang malakas na paghinga ni Ning at ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Nakita niya ang pamumula ng pisngi nito, ang pagkagulat sa mga mata nito, at sa halip na umalis, ngumiti siya. Isang totoong ngiti at tumawa si Ning. Isang tawang malutong at puno ng saya. At gumanti si Raja ng tawa. Sa sandaling iyon, hindi siya si Raja Montenegro, ang tagapagmana. Siya ay si Raja lang, at masaya siya. Isang batang lalaki ang lumapit kay Tala. "Tala, sino siya?" Turo nito kay Raja. Ngumiti si Tala ng buong pagmamalaki. Inakbayan niya si Raja at humarap sa kanyang kaibigan. "Siya ang daddy ko." Isang kakaibang init ang gumapang sa buong katawan ni Raja. Daddy. Ang salitang iyon ay hindi kailanman naging ganito kalaki ang kahulugan. Pauwi na sila. Nang hapon na yon, si Tala ay mahimbing na natutulog sa likod. Yakap ang napanalunan nitong maliit na tropeo. Tahimik lang si Ning sa tabi ni Raja, ngunit ang nangiti ay hindi maalis sa kanyang mga labi. Itinigil ni Raja ang sasakyan sa isang lugar na natatanaw ang papalubog na araw. "Bakit tayo huminto?" tanong ni Ning. Hindi sumagot si Raja. Tumingin lang siya kay Ning. May kaunting dumi sa pisngi nito mula sa kanilang pagkakadapa kanina. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Marahan niyang pinunasan ang dumi sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Napatigil sa paghinga si Ning. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Dahan-dahang inilapit ni Raja ang kanyang mukha. Palapit ng palapit. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay unti-unti nang nawawala. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila biglang kumapal. Ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ngunit para kay Luningning, ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Raja. Ang mga matang iyon, na dati puno ng pangungutya, ay ngayon nangungusap ng isang damdaming hindi niya lubos na maintindihan. Isang damdaming gumigising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang kanyang paghinga ay bumilis kasabay ng dahan-dahang paglapit ng mukha nito. Napapikit siya. Hinihintay ang isang bagay na sa panaginip lang niya nararanasan. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang maliit na pag-ungol ang narinig nila mula sa likuran. "Nanay!" Agad na napadilat si Ning at mabilis na lumayo. Napalingon sila pareho kay Tala, na bahagyang gumalaw sa kanyang pagkakatulog.
Ang mahika ay biglang naputol. Isang awkward na katahimikan ang pumalit. Ipagpatuloy na natin ang pag-uwi, sabi ni Raja. Ang boses ay bahagyang paos. Nag-iwas ito ng tingin at muling pinaandar ang sasakyan. Hindi na sila muling nag-usap hanggang sa makarating sila sa mansyon. Ngunit ang hindi natuloy na sandaling iyon ay nanatiling nakabitin sa pagitan nila, isang kuryenteng patuloy na dumadaloy. Matapos niyang maihatid si Tala sa silid nito, lumabas si Ning sa balkonahe para magpahangin. Ang puso niya ay nagwawala. Ang mga pangyayari sa buong araw, ang saya, ang tawanan, ang pagiging isang buong pamilya, at ang muntik na halik ay sobra-sobra para sa kanya. Ano itong nararamdaman niya? At ano ang ibig sabihin ng mga kinikilos ni Raja? Hindi ka rin makatulog? Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Nilingon niya si Raja na nakatayo sa di kalayuan. May hawak na 2 tasa. Nagtimpla ako ng tsa, sabi nito. Sabay abot ng 1 tasa sa kanya. Salamat, mahinang sagot ni Ning. Sumandal si Raja. Sa rehas ng balkonahe, katabi niya. Tumingala sila sa kalangitan na puno ng mga bituin. Masaya si Tala kanina. Basag ni Raja sa katahimikan. Ngayon ko lang siya nakitang ganun kasaya. Oo, sagot ni Ning na may ngiti sa labi. Matagal na rin mula nung huli siyang nakaranas maging bata. At ikaw? Sabi ni Raja. Lumingon ito sa kanya. Masaya ka rin. Tumango si Ning, hindi makatingin ng diretso. Ang init mula sa tasa ng tsa ay gumagapang sa kanyang mga kamay, ngunit hindi nito matalo ang init na nararamdaman niya sa kanyang mga pisngi. Huminga ng malalim si Raja. Alam mo, kanina, noong tinawag ako ni Tala na Daddy, ito ang unang beses sa loob ng 10 taon na naramdaman kong parte ako ng isang pamilya mula nung mawala sila Mama at Papa. Napatingin si Ning sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang siwang sa pader na itinayo ni Raja sa paligid nito. Isang siwang na nagpapakita ng kalungkutan. Nag-away kami ni Papa bago sila umalis noon. Pagpapatuloy niya, ang boses ay halos pabulong. Isang maliit na bagay lang, pero hindi na sila bumalik. At habang buhay kong dadalhin yon, siguro kaya ako naging ganito. Isang paraan para parusahan ang sarili ko. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Raja. At sa sandaling iyon, ang nakita ni Ning ay hindi isang mayabang na milyonaryo, kundi isang lalaking nalulunod sa sarili niyang sakit. Walang salitang binitawan si Ning. Maingat niyang ibinaba ang kanyang tasa. At sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, hinawakan niya ang kamay ni Raja. Nagulat si Raja sa ginawa niya. Ngunit hinayaan lang niya ito. Ang init ng palad ni Ning ay tila isang balsamo sa kanyang sugatang kaluluwa. Hindi mo kasalanan, mahinang sabi ni Ning. Hindi mo kailangang parusahan ang sarili mo. Nagkatitigan sila. At sa ilalim ng mga bituin, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Inilapit ni Raja ang kanyang mukha at sa pagkakataong ito, wala nang pumigil sa kanila. Ang kanilang mga labi ay naglapat. Isang halik na sa simula ay marahan at nag-aalangan, puno ng mga tanong. Ngunit habang tumatagal, ito'y naging mas mapusok, mas desperado. Isang halik na sumisigaw ng lahat ng kanilang mga hindi masabing salita. Lahat ng kanilang mga tinatagong lungkot at pagnanasa. Dinala siya ni Raja, papasok sa silid nito, hindi bumibitaw sa kanilang mga halik. Ang bawat haplos ay isang pangako. Ang bawat yakap ay isang pagsuko. At sa gabing iyon, sa ilalim ng tahimik na buwan, ipinagkatiwala ni Luningning ang lahat-lahat sa lalaking unti-unti nang bumihag sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-iisa, sa sandaling ang kanilang mga kaluluwa ay ganap ng nag-uugnay, isang bagay ang biglang napansin ni Raja. Natigilan siya. Humiwalay siya ng bahagya. Ang pagkalito ay malinaw na bakas sa kanyang mukha. Tinitigan niya si Ning, na ngayon ay may mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata. Ning,
Bulong niya, ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang tanong. Paano? Paanong may anak ka? Pero hindi na niya kailangang tapusin ang tanong. Ang pagkagulat sa mukha ni Raja ang naging huling tulak para bumigay ang damdamin ni Ning. Doon, sa kama, kung saan niya ibinigay ang kanyang sarili, bumuhos ang lahat ng luhang matagal na niyang kinimkim. Ang lahat ng sikretong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Hindi ko siya tunay na anak, Raja. Humahagulgol niyang sabi. Ang bawat salita ay tila isang punyal na sumusugat sa kanyang lalamunan. Pamangkin ko siya. Anak siya. Anak siya ng namayapa kong ate. Napaupo si Raja. Sadyang nabigla sa kanyang narinig. Hindi siya makapagsalita. Ikinuwento ni Ning ang lahat. Ang pag-ibig ng kanyang ate, ang pagbubuntis, ang panloloko ng lalaki, ang sakit at depresyon na naging sanhi ng pagkamatay nito matapos nitong isilang si Tala. At ang pangako niya sa kanyang ate na aalagaan niya si Tala na parang tunay na anak. Nang matapos siya, ang tanging maririnig sa silid ay ang kanyang mga hikbi. Matagal na hindi kumibo si Raja. Pilit na pinoproseso ang lahat ng impormasyon. Tumingin siya kay Ning. Ang mga mata ay puno ng sari-saring emosyon, pagkabigla, awa, at isang malalim na tanong. Hinawakan niya ang baba ni Ning at pinilit itong tumingin sa kanya. Sino ang ama? Ang tanong na, sino ang ama, ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ngunit sa pagitan ng mga hikbi ni Luningning, alam ni Raja na hindi iyon ang pinakamahalagang bagay sa sandaling iyon. Ang kanyang nakita ay hindi isang babaeng may itinatagong sikreto, kundi isang kaluluwang puno ng sugat at pasanin. Ang kanyang paghanga ay naging respeto. Ang kanyang pagnanasa ay naging isang malalim na pangangailangang pang protektahan siya. Hinila niya si Ning sa kanyang mga bisig, hinayaan itong umiyak sa kanyang dibdib. Hinaplos niya ang buhok nito. Shh! Tama na, nandito ako. Sa mga sumunod na araw, isang bagong ugnayan ang nabuo sa pagitan nila. Isang ugnayang lihim, ngunit mas matatag kaysa dati. Hindi nila pinag-usapan ang nangyari ng gabing iyon, ngunit hindi na kailangan. Ang bawat sulyap, ang bawat pasimpleng pagdampi ng kamay ay sapat na. Para kay Raja, ang sikreto ni Ning ay hindi naging hadlang. Bagkus, ito pa ang naging tulay na tuluyang nagdugtong sa kanilang mga puso. Lalo niyang minahal si Ning dahil sa kanyang katatagan. Lalo niyang minahal si Tala na ngayon ay tinitingnan na niya bilang isang inosenteng anghel na kailangang iligtas mula sa isang malupit na nakaraan. Ngunit ang katahimikang ito ay isang mapanlinlang na katahimikan. Ang katahimikan bago ang pinakamalakas na bagyo. Isang linggo pagkatapos ng Family Day, inanunsyo ni Maribela na magdaraos siya ng isang malaking saliw-salo sa mansyon. A simple get-together really, sabi nito na may matamis ng ngiti. To celebrate my return and to formally welcome our guests. Agad na nakaramdam ng kaba si Raja. Kilala niya si Maribela. Walang simple sa bokabularyo nito. May plano ito. Isang masamang plano. Dumating ang gabi ng party. Ang buong hardin at sala ng mansyon ay nabago. May mga kumikinang na ilaw na nakasabit sa mga puno, mga mesang may puting mantel, at isang maliit na orkestra na tumutugtog sa isang sulok. Ang mga bisita ay ang mga pinakamayayaman at pinaka-impluwensyal na tao sa kanilang syudad. At sa gitna ng mga ito, nagkalat ang mga mamamahayag at photographers na may dalang mga kamera. Huwag kang hihiwalay sa akin. Bulong ni Raja kay Ning na halatang hindi komportable sa kanyang eleganteng bestidang ipinahiram ni Senyora Diwa. Bakit nandito ang press? Nanginginig na tanong ni Ning. I don't know, sagot ni Raja. Ang panga ay naninigas. But I don't like it. Sa gitna ng kasiyahan,
Kinuha ni Maribela ang isang mikropono. Nakasuot ito ng isang kumikinang na silver gown, mukhang isang reyna. "Good evening, everyone!" Masayang bati nito at ang lahat ay natahimik. "Thank you all for coming. As you know, the Montenegro family has always been very private. But tonight, I feel it's time for us to be completely honest." Napatingin si Raja kay Maribela. Nanlamig ang kanyang dugo. Dito na magsisimula. "We have new people living with us in the mansion." Pagpapatuloy ni Maribela, ang tingin ay dahan-dahang lumipat at tumama kay Ning. Agad na sumunod ang mga kamera. This is Luningning and her sweet daughter, Tala. Ngumiti si Ning ng alanganin habang kumakapit si Tala sa kanyang binti. "They have a very touching story," sabi ni Maribela. Ang bawat salita ay may bahid ng lason. A story of a poor, single mother who, by a stroke of luck, managed to find her way into this family. But you know what I believe in? I believe in the truth. "Maribela, tama na yan," mariing sabi ni Raja. Sinusubukang lumapit ngunit napapaligiran na sila ng mga bisita. Hindi siya pinansin ni Maribela. Itinaas nito ang kanyang boses. And the truth is, Tala is not her daughter. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na bumanat, na tila mga kidlat na direktang tumatama kay Ning. Namutla si Ning na parang isang papel. Ang babaeng ito ay isang manloloko. Sigaw ni Maribela, itinuturo si Ning. Ginamit niya ang sarili niyang pamangkin, isang kaawa-awang ulila, para makapasok sa pamilyang ito, para makuha ang pera at ang pangalan ng mga Montenegro, isang ahas na dahan-dahang gumapang papasok sa ating tahanan. "That's a lie!" sigaw ni Raja. Ngunit ang boses niya ay nalunod sa ingay at bulungan. Nakita niya ang mukha ni Ning. Wasak. Duwende. Ang mga mata nito ay puno ng luhang hindi makatakas. Nakita niya ang takot sa mukha ni Tala na nagsisimula ng umiyak. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya ang mukha ng kanyang lola, si Senyora Diwa, na nakatingin kay Ning na may halong gulat, pagkadismaya at sakit. Ngunit hindi pa tapos si Maribela. May huli pa siyang alas. "Gusto niyong malaman ang buong katotohanan?" Tanong niya sa mga reporter. "Gusto niyong makilala ang tunay na biktima sa kwentong ito?" Sumenya siya sa may pinto. At mula roon, lumabas ang isang lalaking payat, mukhang takot, at pilit na inilalayo ang mukha sa mga kamera. Inakay siya ng mga bodyguard ni Maribela, papunta sa gitna. "Heto siya!" anunsyo ni Maribela. "Heto si Leo, ang aking pinsan, ang kaawa-awa kong pinsan na niloko ng kapatid ni Luningning noon. At siya ang tunay na ama ni Tala." Sa sandaling iyon, para kay Raja, huminto ang pag-ikot ng mundo. Ito na, ang mukha ng lalaking sumira sa buhay ng dalawang magkapatid. Ang mukha ng sakit ni Ning. Ang buong lugar ay sumabog sa kaguluhan. Ang mga tanong ay parang mga bala na pinapaputok. Ang mga kamera ay walang tigil. Si Leo ay nakayuko lang, hindi makatingin. Si Ning ay nakatayo lang doon, parang isang estatwang gawa sa asin. Yakap-yakap si Tala na humahagulgol na. Ang kanyang mundo, ang munting mundong sinubukan niyang buuin, ay gumuho sa isang iglap. Sa ibabaw ng lahat ng ingay, umaling-awngaw ang matinis at nagtatagumpay na boses ni Maribela na nakatingin kay Senyora Diwa. "Palayasin ang mag-inang manloloko na yan." Ang sigaw ni Maribela ay umalingawngaw sa buong hardin. Isang hatol na tila pinagtibay ng mapanghusgang mga mata ng lahat ng naroroon. Para kay Luningning, ang bawat segundo ay isang paglalakbay sa impyerno. Ang mga flash ng kamera ay sumisilaw sa kanyang paningin, at ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Yakap niya si Tala na ang pag-iyak ay tila isang punyal na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Nakatayo lang siya roon,
Naghihintay. Naghihintay sa huling salita mula kay Senyora Diwa, ang salitang magtataboy sa kanila pabalik sa putik na kanilang pinanggalingan. Tumingin siya sa matanda at ang nakita niya ay isang mukha ng pagkadurog. Ito na ang katapusan. Wala ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, sa sandaling akala niya ay nag-iisa na siya. Isang kamay ang humawak sa kanya. Isang kamay na mainit, matatag, at pamilyar. Hindi sila aalis. Ang boses ni Raja ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na pumutol sa lahat ng ingay. Dahan-dahan, ang bulungan ay humina. Ang mga kamera ay lumipat ng direksyon. Naglakad si Raja papunta sa tabi ni Ning. Hindi niya ito tiningnan. Sa halip, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok kay Maribela, na ngayon ay gulat na nakatingin sa kanya. Hinawakan ni Raja ang kamay ni Ning ng mas mahigpit, isang mensaheng mas malinaw pa sa kahit anong salita. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Hindi sila aalis. Pag-uulit niya, ang boses ay mas matatag na ngayon. Dahil ang bahay na ito ay bahay din nila. Humarap siya sa lahat. At walang sino man, kahit sino pa sa inyo, ang may karapatang humusga sa babaeng ito. Raja, anong pinagsasabi mo? Nanggagalaiting sabi ni Maribela. Narinig mo ang lahat. Nagsinungaling siya. Oo, nagsinungaling siya. Pag-amin ni Raja na ikinagulat ng lahat, pati na ni Ning. Nagsinungaling siya para protektahan ang nag-iisang pamilya niya. Nagsinungaling siya para bigyan ng magandang kinabukasan ang isang batang inabandona. Isang kasinungalingan na nagmula sa pagmamahal. Ikaw, Maribela. Tumingin si Raja sa kanya na may pagkasuklam. Saan nanggagaling ang mga kasinungalingan mo? Humarap si Raja kay Senyora Diwa. Ang mga mata ng kanyang lola ay nagtatanong. Lola, sabi ni Raja, ang boses ay lumambot. Alam ko na po ang lahat, bago pa ang gabing ito, at wala itong binago sa pagtingin ko sa kanya. Pero Raja, ang lalaking yan, sabi ni Senyora Diwa, itinuturo si Leo na nanginginig sa takot. Oo, ang lalaking yan, sabi ni Raja, at dahan-dahan siyang lumapit kay Leo na parang isang leon na papalapit sa kanyang biktima. Bawat hakbang niya ay mabigat. Napaurong si Leo. Leo, tama? Tanong ni Raja. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Pinsan ka ni Maribela at ikaw ang ama ni Tala. Sabihin mo sa kanila. Leo, sabihin mo sa kanilang lahat kung bakit mo iniwan ang ate ni Ning. Hindi makasagot si Leo. Nanginginig lang ito at tumitingin kay Maribela na para bang humihingi ng tulong. Ano? Hindi ka makapagsalita? Tanong ni Raja. Kung ganon, baka ito makatulong sa'yo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Raja ang kanyang cellphone. May pinindot siya at mula sa mga speaker na nakakalat sa buong hardin, isang boses ang narinig. Boses ni Leo. Hindi ko naman po ginusto yon, sir. Pinilit lang ako. Sino ang pumilit sa'yo? Ang boses ni Raja. Si pinsan. Si Maribela po. Sabi niya, kahihiyan lang daw sa pamilya ang bata. Binigyan niya ako ng pera. Malaking pera. Sabi niya, umalis ako. Huwag na akong magpakita kailanman. Ang buong lugar ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata ay napunta kay Maribela. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, mas maputla pa sa kanyang silver na bestida. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho. Inilalantad ang tunay niyang anyo, isang taong puno ng inggit at kasamaan. Hindi totoo yan. Sinungaling. Sigaw niya ya, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Si Senyora Diwa, na kanina'y puno ng pagdududa, ay dahan-dahang lumapit. Hindi kay Raja, hindi kay Maribela. Lumapit siya kay Luningning. Nakatayo sa harap ng babaeng minsan niyang tinulungan dahil sa awa. Nakita ni Senyora Diwa ang isang bagay na mas dakila pa. Ang isang pambihirang katatagan.
Nakita niya ang sakripisyo. Nakita niya ang dalisay na pag-ibig. Itinaas ni Senyora Diwa ang kanyang kamay at sa pag-aakalang sasampalin siya, napapikit sining. Ngunit ang naramdaman niya ay hindi isang sampal, kundi isang mainit na yakap. Isang yakap ng isang ina, isang yakap ng isang lola. Patawarin mo ako, Hija. Bulong ni Senyora Diwa, ang boses ay basag. Patawarin mo ako sa pagdududa ko sa'yo. Bumuhos ang lahat ng luha ni Ning. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay luha ng ginhawa. Humiwalay sa pagkakayakap si Senyora Diwa at humarap kay Maribela at sa pamilya Velez. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na ngayon lang nakita ni Raja. Umalis kayo, mariing utos niya. Umalis kayo sa pamamahay ko. At simula ngayon, huwag na kayong magpapakita pa sa pamilya ko kailanman. Sa gitna ng kahihiyan, walang nagawa si Maribela kundi ang tumalikod at maglakad paalis, kasama ang kanyang mga kasabwat habang sinusundan ng mga mapanghusgang tingin at mga flash ng kamera. Nang mawala na sila at humupa na ang kaguluhan, ang naiwan na lang sa gitna ng hardin ay silang apat. Si Senyora Diwa, si Raja, si Ning at si Tala. Dahan-dahang lumuhod si Raja sa harap ni Ning, nagulat na napatingin sa kanya. Hinawakan niya ang kamay nito, ang parehong kamay na minsay sumampal sa kanya, at hinalikan ito. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Luningning agwas, bumwam. Sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon, sapat lang para marinig nilang apat. Hindi lang puso ko ang binago mo, kundi buong buhay ko. Pakasalan mo ako. Nakatayo si Luningning sa dulo ng isang pasilyong gawa sa mga puting rosas, sa mismong hardin, kung saan minsan siyang umiyak dahil sa takot na mawala si Tala. Ngayon, ang hardin na yon ang nagsisilbing saksi sa isang pangarap na hindi niya kailanman pinangahasang isipin. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, walang mamahaling palamuti, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamagandang damit sa buong mundo. Sa kanyang tabi ay si Senyora Diwa, ang babaeng itinuring na niyang pangalawang ina, na siyang maghahatid sa kanya sa dulo ng pasilyo. At sa dulo, naghihintay siya. Si Raja. Nakatayo ito sa ilalim ng isang arko ng mga bulaklak, nakasuot ng puting barong. Ang dating aroganteng ekspresyon ay matagal nang nawala. Ang nakikita na lang ni Ning ay isang lalaking nakatingin sa kanya na para bang siya ang pagsikat at paglubog ng araw. Ang mga mata nito ay nangungusap ng pagmamahal, isang pagmamahal na naghilom sa lahat ng kanyang sugat. Habang dahan-dahan silang naglalakad, bumalik sa isipan ni Ning ang isang maulang hapon kung saan ibinahagi niya ang kanyang huling piraso ng puto sa isang pulubi. Sino ang mag-aakala na ang munting butil na yon ng kabutihan ay magbubunga ng isang buong hardin ng kaligayahan? Nang makarating siya sa tabi ni Raja, marahan itong kinuha ang kanyang kamay. Ang init nito ay ang init na ngayoy tahanan niya. Ang lahat ay tila isang panaginip. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng minsan niyang hinamak at tinawag na basura, ay ang parehong babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Ang babaeng sumampal sa kanya para ipagtanggol ang anak at ang babaeng yumakap sa kanya para pagalingin ang kanyang nakaraan. Ako, si Raja Montenegro, sabi niya, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Ning, ay tinatanggap ka, Luningning Agwas, bilang aking kaisa-isang asawa. Ipinapangako ko mula sa araw na ito na ika'y poprotektahan, aalagaan, at mamahalin. Ang mga luha mo ay magiging luha ko, ang mga ngiti mo ay magiging nangiti ko, at ang pamilya mo. Sumulyap siya kay Tala na nakaupo sa unang hilera, masayang iwinawagayway ang isang maliit na bandila. Ay magiging pamilya ko. Nang si Ning na ang magsalita, ang bawat salita nito ay musika sa kanyang pandinig. Ako, si Luningning Agwas, ay tinatanggap ka, Raja Montenegro. Ipinapangako kong mamahalin ka
sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan. Matapos ang kanilang mga pangako at ang pagsuot ng mga singsing, sinabi ng pari, "You may now kiss the bride." Ngunit bago pa man niya magawa yon, isang maliit na boses ang sumigaw mula sa mga upuan. "Kiss mo na si Nanay, Daddy." Natigilan ng lahat. Napalingon si Raja kay Tala. Umiiyak ito, ngunit hindi sa lungkot, kundi sa purong kaligayahan. "Daddy," ang salitang yon, mula sa bibig ng batang iyon. Para kay Raja, mas matamis pa iyon kaysa sa kahit anong I do. Isang kumpirmasyon na ang pagbabago niya ay totoo, na ang pamilyang binubuo nila ay totoo. Ngumiti siya, isang nangiting may kasamang luha. Hinalikan niya si Ning ng buong pagmamahal at pagkatapos ay lumuhod siya at niyakap si Tala ng mahigpit. "I love you, anak." Lumipas ang mga taon na puno ng tawanan at pagmamahal. Ang Hacienda del Sol, na dati isang lugar ng takot at pangamba para kay Ning, ay naging isang tunay na tahanan. Opisyal na inampon ni Raja si Tala, ibinigay dito ang apelyidong Montenegro, isang pangalang buong pagmamalaki nitong isinusulat sa kanyang mga papel sa eskwela. Isang umaga, ang katahimikan ng mansyon ay napuno ng isang bagong tunog, ang iyak ng isang sanggol. Hawak-hawak ni Ning ang kanyang bagong silang na anak na lalaki, habang si Raja ay nakayakap sa kanya mula sa likuran. "Kamukha mo," bulong ni Raja. "Ang ilong sayo," sagot ni Ning, habang hinahaplos ang maliliit na daliri ng sanggol. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Sumilip si Tala, na ngayon ay isa ng magandang dalagita. "Pwede ko po ba siyang makita, Nanay?" "Halika, Ate Tala," yaya ni Ning. Umupo si Tala sa gilid ng kama. Ang mga mata niya ay kumikinang, pinagmamasdan ang kanyang kapatid. "Hello, baby brother. Ako si Ate. Babantayan kita palagi." Dahan-dahan niyang hinalikan ang noo ng sanggol. Sa sandaling iyon, nakita ni Ning ang kumpletong larawan ng kanyang buhay. Ang lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo ay may dahilan. Ang lahat ay umuwi sa eksaktong sandaling ito. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakaupo sina Raja at Ning sa isang duyan sa hardin. Pinapanood nila si Tala na tinuturuan ng kanyang maliit na kapatid kung paano maglakad sa damuhan. Ang bawat paghakbang at pagtawa ng mga bata ay isang notang bumubuo sa perpektong himig ng kanilang buhay. Niyakap ni Raja si Ning mula sa likuran, isinandal ang baba nito sa kanyang balikat. "Naalala mo ba?" bulong ni Raja. "Nung una tayong magkita, sa may sala, ang tapang mo." Ngumiti si Ning. "Naaalala mo ba? Tinawag mo akong basura." Tumawa sila pareho, isang tawang malaya at puno ng pagmamahal. Ang nakaraan ay hindi na isang masamang panaginip, kundi isang parte na lang ng kanilang kwento. Isang kwentong may masayang katapusan. Pinanood nila ang kanilang dalawang anak na naghahabulan sa ilalim ng kulay kahel na kalangitan. Ang dalawang pusong minsan ay wasak ay ngayon ay buo na. Pinag-isa ng isang pag-ibig na mas matatag pa sa kahit anong pagsubok. Hinalikan ni Raja ang sentido ni Ning. "Ngayon," bulong niya, "kumpleto na tayo." At dito po nagtatapos ang kwento ni Naluningning at Raja. Ang kanilang paglalakbay ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral, na ang tunay na pag-ibig ay walang pinipiling estado sa buhay. Ito ay may kapangyarihang maghilom ng pinakamalalim na sugat, iwasto ang mga pagkakamali ng nakaraan, at bumuo ng isang masayang pamilya mula sa mga durog na pangarap. Ipinapaalala nito sa atin na ang isang munting gawa ng kabutihan ay maaaring maging simula ng isang walang hanggang biyaya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Naway napulutan niyo ito ng inspirasyon at pag-asa. Kami po ay lubos na nagagalak na makasama kayo sa paglalakbay na ito.
Ngayon, nais po naming marinig ang inyong salubin. Ano pong genre o klase ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba para aming mabasa. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.